liderato ng Senado, iginiit na kulang ng pangilang batas ng bansa laban sa mga overloaded na truck na kadalasang nagdudulot ng aksidente sa kalsada. Inihayag yan ni Senate President Cheese Escudero sa harap ng investigasyon ng Senado kaugnay sa gumuhong bahagi ng isang tulay sa Cabagan, Isabela. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Gusto na malalim ang pag-aaral ni Senate President Francis Escudero sa mga pulisiya at batas patungkol sa anti-overloading. Ito ay kasunod ang pagbigay ng tulay sa Isabela. Anya, kailangan malaman kung paano ang truck na nasa 102 tons ang bigat ay nakalusot sa tulay na may maximum na 45 ton capacity lamang. Tingin ni Escudero, hindi ito isang isolated na pangyayari at marami anyang overloaded na trucks na nakakalusot nang hindi nasisita. Inilathala rin ni Escudero na may mga pulisiya na tungkol sa overloading. Sa Section 6 ng Republic Act 8794, may karampatang penalty na para sa overloading. Mayroon ding inisyu na joint circular noong November 2001 na naglalatag ng implementasyon hinggil sa usapin. Ang Senado noong nakaraang linggo nagsimula na investigasyon tungkol sa bumigay na tulay sa Isabela. Pero ang tanong ay mayroon bang nasuspindi na matapos ang insidente? Wala pa. Okay. There was a report submitted by the project engineer when he discovered of a structural failure on the concrete slab of span 8. That's why you have a preventive suspension during the investigation. Walang personalan yon. And that's why the preventive suspension is a limited period. Para matapos mo rin. So kung sabihin mong 15 days yung preventive suspension. Di ba? So, ayon sa DPWH, bubuo sila ng komite na bubusisi kung ano ba talaga ang naging sanhi ng pagbigay ng tulay. Sabi naman ni Senador Bong Revilla, dapat may mapanagot sa nangyari. And let the axe fall where it must. Nakakagigil, Mr. Chair, nakakagalit, nakakapanginig ng laman. It's instances like this which erode public's trust in government and its efforts. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.